sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko. Kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras natin kasanggayan, 8 minutos naglabay sa alas 5, alas 4. Alas 4:08 ang nato na oras, maupay naman nga kulop sa iyong tanan, mga kabugtuan. Welcome din sa nato na programa Billboard Radyo Periodiko. Para yan na nga adlaw sa Biyernes. It's 29 sa bulan sa Agosto tuig 2025. Kapag ko sa control si Engineer Joven Cardenas ngan si LL Gonzales. Ako naman iusurugon sa ganginan Gene Nagulon nga makaupod niyo sa natong ratsada sa mga balita. Nagtindog sa mga flood control project ang DPWH nga gingastusan san ginatos-gatos ka milyones pesos sa iba-ibang parte sa nasod
para proteran ang mga tao ng komunidad kontra sa baha. Kundi ang karasayra nagkarurubat miskino sa kabulan o masubraw sa katuig pala na human. Sa Reports and Reporters Notebook iginpakita ang 100 metros nga kalabawon sa slope protection o retaining wall kay gintindog sa piliw sa ligid sa salog nga parte sa Arayat, Pampanga. Ang gingastos sa pagpapatindog sa nasabing flood control project masubra 91 milyon pesos. Kundi waray pa daw sa katuig human mahimo ang proyekto, bumigay na ang parte sini. Narumpag dayon. Labot sa napalyan proyekto nga proteran ng komunidad digang sa baha. Nabungkal nagyapon ang tuna sini nga tinigangan para magdurot sa peligro sa mga residente nga na-star apiki sa salog. Kailan ba bumigay dayon ang nasabi nga proyekto? Inisplikar sa Bingadabihan opisyal sa report sa Reporters Notebook. Naging tutukan liwat ang iba pang flood control projects sa DPWH. Pareho sa lakab ni Baisiya nga baga ginanas ang magkusog nga agos ang tubig ang pondo nga igingahin sini. Cute nga mga box fish o kaban-kaban talwas ba kaunon? Miskin guti ay maunod ngan marasa daw ang cute nga isda nga hugis kahon nga box fish o kaban-kaban. Kaya naman paborito ini kaunon san pira o ngay ano sa nga pamilya sa Palawan. Pero talwas ba kaunon na nasabing nga klase sa isda? Hindi pa maati ka mo. Sa naglabay ng episode sa I Wonder, naging pakilala si Yolmar Bungkag. Katigan sa pamilya sa mga isda nga nagdadakop nga nakaon sa mga isda nga kaban-kaban. Bata pala si Bungkag, ginubon na daw siya sa iya tatay para mangisda. Miskin nakagraduar sa pag-aram, ginpili pagyapon niya nga balikan ng dagat. Graduado ako sa computer technician ng basic electronics. Tapos na-realize ko magkakaruyag sa nakon lawas sa dagat. Umuliak sa amon. Siyempre, labi na karuyag kuliwat talaga. Makaupod ang akong pamilya. Siring ni Bungkag. May duwa nga klase sa pagdakop sa kaban-kaban. Pagpana ng pagdukot sini tigang sa duho sa mga bato gamit ang kamot. Madali lang ini mabingwit o mapana kundi bira ini gumawas. Kung maupay ang panahon ngan klaro ang dagat. Kinakamarasa nga lutos ang kaban-kaban ang sinugba o inihaw. Ngan pwede luwat ini ipaksiw. Bisan pa man, tainundom sa eksperto, may parte sa nasabing nga isda, hindi rin pwede kaunon. Meron po kasi siyang toxin. Maaari pong yung toxin ay nasa balat po niya at saka nasa internal organs po niya. So hindi po siya pwedeng basta-basta kainin lamang. Siring ni Luz Ann Manansara, isang registered nutritionist dietitian. Pwede naman daw kaunon na nasabing nga isda basta may tama nga preparasyon. Kung sayop ang pagprepara niya o sayop ang pagluto, pwede po siya makasama sa atin. Pwede po magdurot sa sakit o sa karamdaman, pero ganun pa naman po, maaari naman po siyang kainin, siring pa ni Manzala. Nga na bueno sa pagbadayon sa naton mga balita. Nga din naman kita sa Tiapiki nga Thrilla in Manila.
50th anniversary pagtigaman sa laban sadto ni Muhammad Ali ngan Joe Frazier. Pangulo Marcos interesado sa pagdumara pasalida sa Thrilla in Manila 50th anniversary sigun kan Pacquiao. Siring sa boxing icon nga nanay senador nga si Manny Pacquiao nga interesado si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa bubuhaton nga selebrasyon sa 50th anniversary sa Thrilla in Manila yan ang Oktobre. Ginpresenta naton adong selebrasyon sa Thrilla in Manila. Anniversary sa Thrilla in Manila. So, we asked his support. Ginpakyanhan nakon ang suporta sa Pangulo. At saka sa lahat ng ahensya ng gobyerno para i-celebrar ini nga 50th anniversary sa Thrilla in Manila. Siring ni Pacquiao sa mga periodista, mga taga-media sa mag-courtesy call siya kan Pangulo Marcos sa Malacanang Palace, kakulok na lao. Yes, magkikita ang presidente. Interesado siya sa concept na yon at ito ay magaganap sa October 29 dugang sa nanay senador. Waray maghatag sa ibang detalye sa Pacquiao kung ano ang nalauman sa nasabing anibersaryo sa Thrilla in Manila. Nahitabo ang original nga Thrilla in Manila sa Araneta Coliseum sa tuntuig 1975. Siguro grade 2 pala kasi ni grade 3. Kundi naglaban sa heavyweight division ang mga boxing legend niya Sir Muhammad Ali ng Joe Frazier. Na lingkod nga presidente sa nasod sadto isiton nga panahon ang amay ni PBBM nga si Pangulo Marcos Sr. Sa nasabing nga laban nagdaog si Muhammad Ali via technical knockout. Samtang yan na rated number 1 contender si Pacquiao sa welterweight division magkauman ang majority draw nga laban sini sa naglabay nga bulan kontra sa yan na kampiyon nga si Mario Barrios. Mga bata nga estudyante ginratratan samtang nagampo sa simbahan sa sulod sa nusa nga eskwelahan sa Amerika. Duang bata nga estudyante nagamatay samtang 17 pa ang samaran sa naitabo nga panmusin samtang naghimo sa misa sa sulod sa simbahan sa nusa nga Catholic School sa Minneapolis, Minnesota, USA. Ang suspect nga gintatantiya da sa edad nga early 20s patay luwat kauman magpusil sa iya kalugaringon. Sa report sa Reuters, iginpayag sa mga otoridad nga tulo nga pusil ang darasan suspect. Usa nga rifle, usa nga shotgun, nga usa nga pistol. Nga puros igin putok niya sa mga biktima nga nagsisimba sa misa. Namusil daw ang suspect samtang ado sa gawas ng simbahan nga nagpabuto tigang sa bintanga. This was a deliberate act of violence against innocent children and other people worshipping. The sheer cruelty and cowardice of firing into a church full of children is absolutely incomprehensible. Sigon kan Minneapolis Police Chief Brian O'Hara. Naitabuan panmusil, panratrat, duwa kadlaw pala ang naglabay, tumigang sa magbalik eskwela ang Annunciation Catholic School. Usa nga private elementary school nga gintatantiya, maabot 395 ang mga estudyante. Ato sa sulod sa bakuran sa eskwelahan ang Annunciation Catholic Church kundi ginhimo ang panmusil. Sigon sa mga otoridad, ada sa early 20s ang suspect ngan waray extensive criminal history. Bata pa ini. Waray pa mag-20 anyos.
gintutukin panira kung kay nano ginhimo niya ang karumaldumal nga krimen. Kung ay sa mga nasamaran ang duha nga adult ngan pira sa mga nasamdan ang grabe daw ang kamutangan. Basar sa K-12 school shooting database, masubra 140 nga mga insidente na sa panmusil na itabo sa US elementary ngan secondary schools yung nakatuig. Tumigang sa Don Martes, may tulo pa nga insidente sa panmusil nahitabo sa Midwestern City. Kung ay nahitabo sa usa nga Jesuit High School nga tulo ang nagamatay ngan pito ang samaran sigon sa kapulisan. Bisan pa man gintutuhan nga waray ini koneksyon sa nahitabo nga panmusil sa Annunciation School ng mga bata nga mga estudyante ang haros tanan sa mga biktima. Magburugto nga bata sa Misamis Oriental nalumos kauman daw kuhaon sa Shukoy. Nagsusubo ano sa nga pamilya sa El Salvador City, Misamis Oriental kauman magamatay sa pagkalumos ang duha nga bata nga magbugto sa dagat. Tahap nira diri ordinaryo nga aksidente ang nahitabo sa mga bata kundi hinimuan daw sa ginatapan ni Rasyukoy. Sa naglabay nga episode sa PMGS, iginistorya ni Angelica Lariosa. Nanay ni Rayana, 5 anyos, ng Lucas, 2 anyos, nga waray niya tubuting pumarigo sa dagat ang magbugto nga kabataan miskin tira nga pitadlaan kay rayon sini sa Balay. Kung isa to nga Hunyo 14, ginagda si Rayana ang luwas nga maguyag sa tabing dagat ni Christine yagig san bugto ni Angelica. Si Angelica ginsiring waray magsarit sa iya ang iya mga anak. Waray magiya nakalasan si Angelica ngan iya nanay nga si Alma Banwag Maalyaw, lola san mga bata san mga batisira san Aringasa. Nalulumos na ngayon ang bata nga si Rayana, Lucas ng Christine ngan kauyag nira ang 10 anyos nga si Samantha. Nangaros ang bulig ang mag-iroy tikan sa mga hiritid nga si Brian nga Anthony Manya. Pag-ahon ni Brian sa tubig, ginkaptan niya daw ang bata. Yung tubig lagpas siguro sa mga 8 to 9 feet ang lalim. Nahirapan kami kasi ang tubig sobrang labo niya dahil sa sobrang lakas ng alon sa ring ni Anthony. Labot sinibaga, may kunano nga pwersa gyapon sa larom sa tubig nga baga nanhigop pahilarom ngan waray daw ini kayahan ni Brian nga maglurop. Tubtob sa naiahon ni Sara Christine ngan Samantha nga pariho nakatalwas. Amabawla, nagulat na lang kami kasi biglang nandoon na kami sa malalim sa ring ni Samantha. Sa utro nga pagkadup sa dagat sa mga hiripid, waray na ni Rahikiti Sara Lucas ngan yana. Napalyaliwat mabilngan sa nagresponde nga rescue team ang magbugto. Waray nira maliki nga kutuban nga diri la simple nga aksidente ang naitabo kundi hinimuan daw sa Shukoy. Nangunguha daw gud san buhi sa dagat. Basta sa oras na may nangunguha, sobrang sama ng amoy ng dagat. Basta masangsang na hindi mo maintindihan. Alam ko na meron talagang nangunguha roon. Siguro napagod ang mga Shukoy kasi mga dayo yan sila. Tapos sobrang ingay nagtatatalon sa ring ni Alma. Isa ring sa nira ka barangay nga para mabawi ang duwa nga bata. Kinanglan nira mag-alay si Alma, nag-alay sa mga dugnit sa bata ng 2 pesos. Kinagabihan, magkasunod nga nakita na ang magbuto
nga usa ka oras la ang pagitan kundi waray na kinabuhi ang duha. Igin kahiusa ni Angelica nga mabilngan ang lawas sa niya mga anak sa pareho nga lugar kundiin nawara sira sa luyusan magusog nga baluds iton nga gabi. Kira nagsiring nga nakita ang panira ang kuno halimaw nga nagkuha sa mga bata. Pagkalubong sa mga anak, nag-alsa balutan sira Angelica sa kahadlok nga tingali balikan sira sa Syukoy. Nahadlok na ako umistar sa baybay kundiri kami bumalhin sa balay diri ak makamove on tungod san kada surok nakikita ko sira siring ni Alma. Kita nala sa KMGS ang isplikar sa Philippine Coast Guard kung kay nano nadara sa halarom nga parte sa dagat ang mga bata. Yan ba paano sira nakitaan? May explikasyon ni Juan sa nga anthropologist kung kay nano buhi pagyapon ang pagtuod sa mga Pilipino parte sa mga Syukoy. Estudyante naghimusan up para may baruan kung saan o maupay maglaba nga magmamara aniya sinampay dito ini sa Kawit, Cavite. Usa nga estudyante ang naghimusan application o app nga naghatag san sagdon kung saan o ngan kung nano nga oras maupay maglaba ngan magpamarasan iya sinampay basar sa maging kamutangan san panahon. Sa report sa GMA News 24 oras sa tunga Lunes ring ni JD sa atin, usa nga computer science major na nakuha niya ang ideya nga himuon nan maglalaba ba? Up tungod sa niya lola nga permi naglalaba ngan ginsusugo siya nga magsulod magsampay sa mga linaban sa sanglit tigda naguran. Yung lola ko kasi is laging naglalaba tapos kapag umulan na ako palagi yung inuutusan niya na magsilong ng sinampay. Sobrang hassle din kasi na magpasok at maglabas ng sinampay, explikar niya. 26 minutos naglabay sa alas 4, mabalik kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Alright, 28 minutos. Naglabay sa alas 4. Breastfeed na si baby. Pasusuwa na sa iyo sa gatas sa nanay si baby. Uy, mga nanay ng tatay. Marambakam nga labot sa mga holiday yan ang bulan sa nahidugang pagpahuway sa damo sa aton. Usa nga yan nga importante ng okasyon kung Agosto, kung bulan gani sa Agosto.
mao ini ang National Breastfeeding Month. Ayaw niyo hatas isan kiray ini nga okasyon. Tungod kay ginduduso sini, ang nutrisyon nga maupay nga panglawas ang iroy nga anak. Nga nakabulig liwat nga makatipid ang pamilya. Sa Senado, sa diri palamaya, utro nga gintagan doon ni Senadora Pia Cayetano, nga gatas ang iroy, angay ang madede ni baby, tubtub unong kabulan, karuyag singon, waray nakasingit nga milk formula. Pero, miskin sige ang kulit ni Cayetano, Senadora Cayetano, nga iba pa nga taga-gobyerno, nga magpasuso ang nanay, mag-breastfeed, nga masiring libre ang gatas sa nusa nga iroy, gumawa sa 2023 National Nutrition Survey sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute nga 61.2%. Unom sa kada napulo nga bata nga ang breastfeed pagkapanganak. 50.4%, 5 kada napulo ang breastfeed tubtob unom kabulan ang edad sa baby. 40.9%, 4 kada napulo ang breastfeed sa tubtob 2 ka tuig. Partida yan ha. Miskin World Health Organization na nagisiring damo ang benepisyo sa breastfeeding. Ang bata nga breastfed, labot sa taas ang intelligence quotient, IQ, mas talwas sa ear infection ng pagkasungkit sa ngipon. Ikadua, obesity o sobrang pagtambok. Nga ikatulo, type 2 diabetes. Ang nagpapasuso naman nga iroy, mas nahirarayo sa breast and ovarian cancer. Type 2 diabetes, ng dagnit nga pagbuburod. O pamati ka mo ha, mga nanay. Kung nagpapasuso kam sa iyong mga baby, harayo kam sa piligro nga magkamayada sa breast ng ovarian cancer. Ikadua, hirayo kam liwat sa piligro nga magkamayada type 2 diabetes. Ngan, ikatulo, dagnit nga pagbuburod, makakalikay kam, diri kam madali maburod. Kung nagpapasuso ka, sangit kung antes, kung bago ka nga iroy, o magiging usa nga mami, kung burod kaya na, ngan hapit na magsirang sa nimo kauna-unahan nga anak. Ayaw kaawod nga magpasuso sa nimo baby o magpump sa gatas miskin ada ka sa gawas sa niyo balay. Labot sa diri tanan natatagan magrasya nga magkagatas para sa benepisyo niyo nga duha. May ada na breastfeeding o lactation rooms sa mga malls, hospitals, nga iba pa nga public places, pati nga ni sa airport. May dana mga rooms, lactation rooms, para pagtaguan niyo kung nag-alang kamo magpasuso sa niyo dara nga baby. Ngan para may bana na liwat nagtataas kilay, nag-alang o napapaiyo kung may nagigitan nga nagpapadede, may upod na unta ang breastfeeding sa elementary high school, college, ngan vocational courses, tungod ada sa Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 naman ini. Tungod ang breastfeeding angay pinagdadasig, pinagmamalaki, ngan gindadayaw, hinahangaan. Para di rin masinakit nun ang iyo baby, pasusuha sa gatas san iroy. Alright, 33 minutos naglabay sa alas 4. At yan ay natin pagpakilala sa istasyon ng mga
pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Oras, 36 minutos naglabay sa alas 4. Ngadi kita sa kolom ni Barry Gutierrez, usapang barikada. Nilaglag na torre sa Abante, una sa balita nga periodiko. August 28, 2025 issue. Tigda nala nagmata ang tanan sa tunga Lunes, sa tunga Martes, sa balita nga ginliwanan na si PNP Chief Nicolas Torre. Waray man la pasakali, diritso dayon ang sugo. Tapos thank you for your service. Sa ungod la, miskin nano ka praktikal o may rason ang tinikangan nga nagpapaluyos ang tigda nga pagsaliwan kan General Torre, maraot pagyapon ang dating sini para sa administrasyon. Optics ang tawag dida. Ngan sa uyag politika, dako ang bugat siton. Kay si Torre, aminin man san iba o diri. Naging bantugan, naging popular nga nawong san gobyerno ni PBBM. Kilala siya bilang marigon ngan profesional. Labi na sa tulong nga isyu nga mapasok sa publiko. Siya na ang nagduso nga kinanglan diri na minister dumalagan pa ang magsusumbong ngadto sa pulis si Glorious Mangaro sa ayuda sa pulis kay tawag la sa 911 diri magsi 5 minutos adadayon kung ginsunlan kam sa kawatan sa iyo balay tawag la sa 911 diri magsi 5 minutos maabot dayon sa iyo balay ang mga pulis. Mao iton ang patuman ni Torre. Siya na ang PNP chief nga nakahimos iton. Una, ang manhunt laban kan Pastor Apollo Kibuloy
nga sa wakas nagpakita sa seryosong aksyon tikan sa PNP. Ikaduha, ang pagdakop ng pag-turnover kananay Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC nga diri tiyaw ngang klarado nga nagpapakita sa political will. Pantulo, ang maayos niya nga pagbaton sa patutsada ngan ayat tikang kanakting Davao Mayor Baste Duterte. Sa siningatanan, si Torre ang naging bayhon sa gobyerno nga kaya umato. May kaisog, may paninindugan. Sangit liwat siya naging magnet san kasinahon sa mga Duterte ngan sanira mga taga-suporta. Sangit pinsara niyo ang dating san tigda nala siya nga tanggalon. Sigun sa mga report, tungod daw kay waray siya sumugot kan DILG Secretary John Vic Remulla sa isyu sa mga appointment sa PNP kung ungod man ini ang dating sa publiko. Miskin ang usa nga popular nga marigon nga opisyal pwede labog. Ang mas grabe sini dagmit ini ginpapagawas bilang posible nga indikasyon san usa na naman nga pag-atras san administrasyon sabot nga san banggaan nira san mga Duterte. Ngan kung tutuson, ini na ang naratibo nga pinakadelikado para kan PBBM. Maya naging pupukol ang administrasyon san imahe san kaluyahan labi na san ibasura ang impeachment ni VP Sara Duterte. Tigdalugod nga nakitan sa mga tao nga marigon pa ngayon. May da pa ngayon dako nga impluensya si Inday Sara. Ang tigda nga pagkakapatalsik kantore ang dugang gasolina la sa kalayosan. Miskin pa nag-apura nga ipahayag san palasyo nga may iba nga importante nga posisyon nga i-go-offer kantore. Tapos na ang damage control. Naitanom na sa pinsar sa nakadamo, miskin ang pinakapopular nga tagdefensa sa administrasyon pwede liwat ilaglag. Sanglit pakyanan na yan paano mabawi ang Malacanang? Samtang papalit, papagutiay ang hanay sa mga kalyado nira, nagkukusog ang aringasa sa mga kalaban. Kinahanglan nira magpakita sa klarado nga direksyon ng political will, kundi tingali pati ang bilin nga suporta sa ira, ang hinay-hinay nagyapon malaglag. Amod to ang kolom ni Barry Gutierrez, usapang barikada. Nalaglag na tore sa pahayagan. Abante, una sa balita, August 28, 2025 issue. Nga din naman kita sa kolom ni Edwin Santiago, talaga ba? May kasalanan din tayo sa sinimanta nga pahayagan. August 26, 2025 issue sa Nabante. Karuyag naton nga mga Pilipino sa nasod nga mauswag, moderno, ngan kapariho kalimpyo sa mga gin-idolize nga syudad sa ibang nga nasod. Pero, paano ini may tadabo kung sa pinakaguti, pinakapayak nga aspeto sa paigin mulupyo ang paglalabog sa basura sa tama, ang bagsak na kit. Dirilay ni simple nga issue sa kamalimpyo. Ini ang nagsasalamin sa aton kolektibo nga batasan ngan sa mas halarom nga samad sa naton pambansang pagkatao. Sa kada pag-uran ngan paglubog sa baha, malaksi naton ginsisiring na kulang ang infrastruktura, palpak ang gobyerno, ginkurakot ang pundo, tanan siring ini nga tanan ang may kamaturan, kundi diri kumpleto ang listahan sa mga rason. Kulang ang istorya. Diri ba tao liwat ang tinikangan sa nagbabara nga mga kanal. Diri tiyaw ang batasan. San pira nga henerasyon nga ilabog na la ang basura sa baha. Ilabog na la sa salog nga para ba ang tubig ulan
an mahiwaga nga surudlan san aton kahubya. Ang resulta, mao ang pagbalik sa aton san tanan nga ginlabog naton. Sa dagway san baha, sakit ngan polusyon. Pinsara na lang niyo, kung waray mga basura nga nakakagbara sa mga daluyan san tubig, may ibanan liwat ang mga pagbaha. Ngan pagiging dako liwat ang kaibanan ang mga higayon para kumita ang mga tao nga nagpapanhimulos sa salapi san taumbayan. Ang problema, di rin natin kung nakikita ang epekto sa mga individual nga aksyon naton. Para sa nakadamo, di rin naman magbabara sintudo-tudo tungod sa usa ka plastik nga iginlabog nira, kundi damo ang sugad nga paminsar sanglit nagiging dambuhala liwat ang nagiging higante liwat ang problema. Damo nga mga balaod nga ordinansa ang ginpasar para sa waste management. May nakatakda nga multa, may kaprisuhan, may community service, kundi kung ang pagpapatupad ang butas-butas, diri balaod, ang maghahadi kundi ang lagay. Ang mga enforcer nga ngay unta tagabantay, nagiging kolektor san pankape. Sanglit naigin tiaw nala ang sirot, ngan waray kit nakukuha nga tinuod nga pagbabago. Kung ang disiplina ang nakabasarla sa kahadlok sa multa, madagmit marubat ang sistema. Ang tinuod nga pagbabago ang nagtitikang sa pinsar ngan konsensya. Di da nasulod ang masalarom nga ayat, diri sadang ang mga kampanya nga ilabog sa tama nga burutangan. Kinahanglan baguhon ang aton paminsar, parte sa basura. Dito sa Japan, pananglitan. Dito sa lugar ni Radjoven sa Japan, ang pagbubulag sa basura ang halos ritual nga parte adlaw-adlaw. Diri tungod hadlok sirah madakop, kundi tungod malaliman nga nakaugat nga pag-intindi ngan basura ang pananagutan san kada usa. Samtang dinhi ginpipinsar pagyapon san damo nga tubtob wara sa sulod san balay ang basura, ang mga iralabog nga basura, problema na ini san iba. Kung karuyag naton sa usang maayos nga bungto, maayos nga syudad, kinanglan maging parte sa naton kultura, ang responsable nga waste management. Diri ni mahitatabo sa usala kaiglap. Kinanglan magtikang sa eskwelahan, sa balay, ngan sa aton mga panimalay, ngan sa komunidad. Kung ang bata nagdako na nga nakikita nga ginlalabog san iya kaganak, ang sarang kung diin-diin, iton ang ginmamana niya, ginsusuga iton san bata pagdako. Kundi, kung ini nga bata ang tututduan ngan basura, ang diri laangay ilabog kundi papanagutan, responsable iton nga basura, di da magtitikang ang pagbabago. Ang pag-asenso sa nusang nasod, ang dirila suklanan san GDP, usan kadamo san building ngan mga magranggat nga mga sigad. Ang tinuod nga suklanan, ang kung paano kadisiplinado ngan karesponsable ang iya mga mulupyo. Sadang na, ang pirakadikada san baha, basura, ngan bulok na sistema. Kung karuyag naton makalibre tikang sini, diri sadang ang balaod multa o tarpulin sa LGU. Kinahanglan ang pagbabago sa pamatasan. Kinahanglan ang pagbabago nga pananaw tungod ang malimpyo nga syudad ang diri milagro, kundi resulta sa kolektibo nga pagkiwa san mga mulupyo nga andam gumios sintama miskin waray nagbabantay. Mawad to ang kolom ni Edwin Santiago. Talaga ba sa payagan na bante una sa balita, August 26, 2025 issue.
12 minutos antes an alas 5. Mabalik ka kauman sa paibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. 9 minutos antes an alas 5. Kung magre-retire ka na sa serbisyo, labi na kung diri ka lubong sa utang sa GSIS, na kung mo makakarawat nga benepisyo sa imo liwat gintrabawan, kung waray ka pa makagawa sa Pilipinas, karuyag mo makaliwaliw sa ibang nasod, din ba maupay kumanto? Sa Hong Kong ba o sa China? Sa kolom ni Marlo Dalisay, ayos ba sa Abante? Una sa balita, Hong Kong versus China. Saan nga ba ang mas ayos para sa turistang Pinoy? Sa naglabay nga mga dekada, naging ambisyon na nga destinasyon sa damo nga mga Pinoy traveler ang Hong Kong. Kundi sa pagataas, san kantidad san dolyar, ngan san pamumuhay, hinay-hinay nga naubos ang iningang pangarap. Ananay abot kaya nga getaway, yan na naginusa na nga dako nga gastos na. Mahal na ang mga hotel, ang mga papliton, pagkaon ngan magin ang transportasyon. Isiring pa nga tax-free, padayon pagyapon nga nananakit ang presyo sa bursa sa ordinaryo nga mga turista. Sa luyong nga banda, nakikita na yan na san kalibutan ang importansya sa turismo sa mga Pinoy. Ngandida, baga nahibabayaan na ang Hong Kong. Kung magkakamayadala sa visa-free policy ang China, miskin para sa mga turista nga Pinoy anay, malamang maiyana na perdi sa mainland ang ginangaranan Asia's World City. Kaya naman, tungod kabaliktaran ang sitwasyon dito. Kuwaon naton pananglitan ang syudad San Xiamen, barato ang mga papliton. Magrasa, ngan ako sa abot kaya ang pagkaon. Moderno, ngan epektibo ang transportasyon. Nganan mga hotel ang komportable kung didiri nakakaluho sa bursa. Waray naliwat masyado nga problema sa komunikasyon. Sa bulig sa mga translation app, sugad sa Google Translate, ang agwat sa butnga sa pagitan sa mga foreigners ngan lokal, ang guti ay nila.
Labot pa ini sa kamaturan nga diri na abat sa mga turista nga naingadto sa sining nga syudad sa China ang pag-aapura sa mga locals miskin sa ordinaryo nga adlaw sa pagtatrabaho. Ika nga, chill lang ang mga tao miskin tisulod sa trabaho. Naabot na ang higayon para ipakita sa China nga perdi na sini ang mga piking nga nasod pagabot sa kantidad nga karanasan para sa mga turista nga Pinoy. Kung magiging visa-free ang pagsulod, sino pa ang kakuruyagon nga kumadto sa mga lugar nga kamahal na? Padayon, sigurado nga padayon liwat nga maglulubog ang kasikatan. Sanglit nga ni sa mga plano magbakasyon, abangan naton. Kung mag-open ang China sinwaray visa-free para sa mga Pinoy, sigurado nga karasa sini magliwaliw dito sa China. Sigurado nga may siring naton ayos to. Amuad to ang kolom ni Marlo Dalisay, ayos ba? Ngadi kita sa pahayagan naman sa Filipino Star ngayon, 5 minutos na lang ang nagpapabilin antes kita mag alas 5. Ngan didi sa editorial nila sa Philstar ngayon, basahon natin mga kasanggayan sa opinion page, lifestyle check, may mahitabo naman ada. Editorial, yan ang adlaw sa sininga pahayagan. Usa nga dako nga pakyana kung naniging mamando nga lifestyle check ni PBBM sa katanan nga may opisyal sa gobyerno ang magamada na sa maupay nga bunga. Iginmando ni PBBM ang pagamada sa lifestyle check kasulod sa pagbuto sa mga anomalya nga flood control projects nga may pundo bilyones ka pesos. Damo nga ghost flood control projects sa nasod nga ginamin ini mismo ni DPWH Secretary Manuel Bunuan. Pinakadamo nga ghost flood control projects sa Bulacan. Una na ginngaranan ni Marcos ang 15 nga kumpanya nga nakakuha, kung 15 nga mga kontraktor nga nakakuha sa damo nga proyekto. Kakunsabo ang mga kurap nga DPWH officials ng district engineer. Usa nga district engineer naman sa Batangas ang gingkasuhan ni Congressman Leandro Nibiste sa tangkaon siya nga suhulan sa 3 milyones pesos. Iginmando nga lifestyle check, nakatutok ang mga mata sa damo. Sa mga opisyalis ng DPWH, damo ang DPWH officials kakunsabo sa mga kontraktor. Sa kadamo sa mga kontraktor o kompanya nga umungay sa bidding, 15 sila ang gintugutan sa DPWH. Dida pala halata na nga nagkaayusan na sabot nga sa mga hakog, mga ganid sa DPWH ng mga hakog nga kontraktor. Diri na bago ang mando nga ipailarom sa lifestyle check. Ang mga opisyal sa gobyerno, kundi waray na ito mo, diri pa naipatutupad, gintitipahan na. Sa 2020, iginmando na liwat ang lifestyle check sa mga taong gobyerno, pero sinansala agad. Maigpit nga nagtipa sa proposed lifestyle check si Anay Ombudsman Samuel Martires. Diri na daw kinahanglan ang lifestyle check. Ginbanggit niyan para sa sayop nga probisyon sa Republika Acta numero 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, nga nagisiring ang tanan nga mga tao ang angay manginabuhi sa nasusubay sa iya posisyon nga gingakarawat nga sweldo. Sa Hulyo 2018, iginundang ni Martires ang pag-lifestyle check sa mga taong gobyerno. Diri na daw ini kinahanglan. Lalo daw ba ang labot sa kinabuhi, san may kinabuhi? Sino daw bakit para maghusgar? Diri naman daw tanan sa taong gobyerno nga nakaangat sa kinabuhi ang karuigsingon kurakot na. Lano daw ba ang labot kung diri naman ini kawatan?
Malamang sugad sini ang may ngadtuan sa mando ni Pangulo Marcos nga lifestyle check sa mga government official. Waray mahitatamo sa mando nga mapapalyala para matulok ang mga opisyal sa gobyerno nga nagpapakarasa-rasa sa manggad sa taong bayan. Amo to ang editorial yan nga adlaw sa Pahayagan Filipino Star ngayon. Nga na bueno nga di naman kita sa column ni Jarius Bundok, aso mo, kamukha mo, malamang kaugali rin. Napapansin niyo siguro ang maihan na nga sa pantaha sa iba. Pero may magkanawong an ayam ngan amo sini. Daan na nahi-report nga ang babae nga halipot ang buhok ang mahilig sa ayam nga halipot ang talinga sugad sa husky o basinji. Nganan mga babae nga halaban buhok malamang magmangnos ang beagle o Springer Spaniel. Ginbibiling sa tao ang mga katangian pisikal niya sa iya alaga. Pero ginhibibiling din ba niya ang kapareho batasan? Ginpaninggamutan tukibo nito ni Yana Bender, PhD sa Max Planck Institute. Bilang pagtikang, ginripaso anay ni Dr. Bender and staff niya ang mga daan na nga saliksik. Naibaruan dito nga nagtutugma nga ni ang hitsura san ayam ngan amo. Ang mga amo nga taas ang body mass index ang mahilig sa mga tambok nga ayam. Ang mga tao nga pitite ang mahilig sa miniaturized nga lahi. Kung tutuuson nga ni sa reports ng The Economist, natitigo pinaagila sa mga matasan amo ngan ira alaga nga ayam kung sino ang magkapadis ngan ang mata ang salamin sa pagkatao o pagkaayam. Pero kapunto sa pag-estudyar ni Dr. Bender, nervyoso sa estranghero ang ayam san maaudanon nga amo. Agresibo naman ang ayam sa neurotiko nga amo. Mas madagnit i-train ang ayam sa amo nga mabinuligon. Ngan ang mga magmamangno sa mababangin nga breed sugad sa XL Bully ang malamang nga mahilig magpakarasa-rasa ngan may kaling, may topak. Pwede liwat nga sa maiya nga pag-uupod. May impluensyahan sa mood sa amo ang iya alaga nga ayam. Ngan pwede liwat kabaliktaran. Na hahawa, natatapnan ang amo sa batasan sa iya ayam. Sa aso, sa ayam labay ni, may usa nga maporma nga mayaman nga politiko nga nagpasyada sa alaga niya nga tigri sa Boracay. Mawad to ang kolom ni Jarius Bundok sa poll. Aso mo, kamukha mo, malamang kaugali rin. Sa Payagan Filipino Star ngayon. Adiyan natin news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Tax fraud audit iginkasa kontra sa mga kontraktor sa mga anomalya nga flood projects. Iginmando ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang tax fraud audit sa tanan nga contractors nga nadadabi sa mga anomalya nga flood control projects nga gintudlok ni PBBM. Sa bagong Pilipinas ngayon, sa ring ni Lumagi nga ginmanduan na niya ang tanan nga opisina sa BIR para maghimo sa parallel audit sa mga kontratista nga nabanggit sa Pangulo. Ngan kung mapamatudan nga kulang usayop panira baraydan nga buhis, ginisyuan sira sa update tax clearance. Karag sigun daw sini, madi-disqualify na sila sa susunod nga mga government procurements nga masususpindi liwat ang final statements sa ira mga yana nga kontrata sa gobyerno. Basar sa Revenue Regulations No. 17-2024, tanan, sa government contractors, ang ginanglan magkuha sa updated tax clearance diyan sa BIR,
Anti sira makakuha sa final settlement para sa ira kontrata ngan iniluwat ang nagpapatinuod nga waray sira utang nga buhis. Usapay ni sa initial tax clearance antis ang final settlement. Tumitindi ang usapin partigan Health Secretary Chodoro Ted Herbosa kauman may report nga ginpailarom siya sa preventive suspension nga nagduso sa panibagong espekulasyon parte sa posible nga pagbabago sa gabinete ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sigun sa source ang politiko, posible daw nga maliwanan si Herbosa pagin sekretaryo sa Department of Health tungkol sa padayon ngan kontrobersiya nga ginatubang sa DOH. Mahinunduman nagsumiter sa courtesy resignation si Herbosa sa Hunyo kadungan sa malawakan nga reorganisasyon sa kabinete kundi waray ni karauta. Sa luyos ni lumutaw ang mga bagong nga isyo nga ginisiring rason sa iya kuno suspensyon. Sa Hulyo nag-file sa reklamo ang pera nga empleyado sa DOH sa Office of the Ombudsman kontra kan Herbosa nga perang opisyal tungod daw sa illegal nga pagdistribuer sa 44.6 million pesos nga kantidad sa psychiatric drugs sa Rotary Club of Quezon City nga waray otoridad para magatag sa bulong. Labot sini na tubang luwat siya sa usang bulag na reklamo kasumpay san naisumat pagbabalhin sa 1.29 billion pesos cash advances sa UNICEF tikang Pebrero tubdub Hulyo 2024. Sugad man ang procurement request para sa 524 million pesos nga kantidad sa bakuna tikang sa ahensya. Doon nga igindiwara ni Herbosa ang akusasyon nga igin klaro nga andam siya tubangon ang mga kaso o ngay luwat sa mga pagsuson kontra sa sekretaryo ang isumat nga permi nga biyahe niya sa ibang nasud sa Langyaw. Gayong tawag sa riyang mga kritiko nga sobra nga diri makatwiran. Siring naman sa niya kampo, parte ni sa inisyatiba agud makakuha sa international grants ng medical supplies para sa nasud. Diri luwat ini ang unang beses nga nadabi si Herbosa sa kontrobersiya. Amado aton news update, Jean Navilon, iyutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon